Hello class! Magandang umaga. Ako nga pala si Binibining Welvy May Abilion, ang magiging guro ninyo ngayong araw. At kaya't dahil ang ating silid paaralan ay siyang ating pangalawang tahanan, kaya kagaya lamang din ng ating tahanan ay mayroon tayong mga tuntunin na dapat sundin at ito ang mga sumusunod. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. At ang pangatlo naman ay makilahok. Ang magiging paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa kahulugan at katangian ng kurido. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng kurido? Ang kurido ay isang uri ng tulang pasalaysay na karaniwang may timang tungkol sa pakikipagsapalaran, pag-ibig at kabayanihan. Ito rin ay kadalasang tula na patungkol sa buhay ng prinsesa at prinsipe. Ang salitang kurido ay nagmula sa Kastila na koridor na nangangahulugang tulad ng kwento o katulad ng koridor. Ito ay isang tradisyonal na anyo ng panitikan na popular noong panahon ng Espanyol. Ang kurido ay binubuo ng mga pasalaysay patungkol sa pangyayari ng mga tauhan o bayani sa kwento. Ang kurido ay may iba't ibang mga katangian at ito ang mga sumusunod. At ngayon na nalaman nyo na kung ano nga ba ang kurido at ang mga katangian nito, ay mayroon akong ipapakitang isang video na isa sa halimbawa ng kurido. Makinig at pakinggan ito ng mabuti sapagkat pagkatapos ng video ay mayroon akong mga katanungan na ibibigay. Yun na alam nyo na ang kahulugan ng kurido, ay nais ko namang malaman at maintindihan ninyo kung ano ang mga katangian ng kurido. Kaya ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga katangian ng kurido. Ang mga katangian ng kurido ay ang mga sumusunod. Una ay ang pasalaysay na anyo. Pangalawa ay ang layunin. Pangatlo ay ang maigsi at malalim na saloobin. Pang-apat ay ang tugma at sukat. Pang-lima ay ang tema. Pang-anim ay ang mga tauhan. Pang-pito ay dialogo. Pang-walo ay kasaysayan at kultura. At ang panghuli naman ay ang estilo at paggamit ng wika. Pasalaysay na anyo. Isa sa mga pangunahing katangian ng kurido ay ang pagiging isang tulang pasalaysay. Ito ay nagkukwento ng mga istorya at pangyayari na may kasamang mga tauhan, lugar at pangyayari.
Layunin. Ang korido ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng mensahe o aral na nais iparating sa mga mambabasa. Karaniwang mayroon itong moral na aral o pagpapahalaga sa buhay. Maigsi at malalim na saloobin. Bagamat maikli lamang ang istruktura ng korido, may malalim na saloobin at damdamin ang mga linyang ito. Ipinapahayag ng mga saknong ang emosyon at nararamdaman ng mga tauhan sa kwento. Tugma at sukat. Karaniwang may tugma at sukat ang mga linya ng korido na nagbibigay ritmo at musikalidad sa pagbigkas nito. Ito'y nagbibigay lambot at kagandahan sa pagsasalaysay ng kwento. Tema. Ang korido ay may iba't ibang tema tulad ng pag-ibig, pakikipagsapalaran, kabayanihan at relihiyon. Ito'y nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay at kultura ng mga Pilipino. Mga tauhan. Sa korido, karaniwang mayroon itong mga tauhang may iba't ibang papel tulad ng bida, kontrabida, tagapagligtas at iba pa. Ang bawat tauhan ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng kwento. Dialogo. Madalas ring mayroong mga dialogo ang mga tauhan sa korido upang ipakita ang kanilang nararamdaman at magkaroon ng interaksyon sa kwento. Ito'y nagbibigay kulay at buhay sa kwento. Kasaysayan at kultura. Ang korido ay naglalaman ng mga elemento ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Ito ay nagpapakita ng pamumuhay, paniniwala at mga tradisyon ng sinaunang lipunan. Estelo at paggamit ng wika. May kakaibang estelo at paggamit ng wika ang mga korido, kung saan karaniwang ginagamit ang malalim at makahulugang salita. Ito'y nagpapalalim sa dating at emosyon ng mga awit. Sa kabuuan, ang korido ay isang mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino na nagpapakita ng kagandahan ng wika, kultura at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga kwento ng kabayanihan at pag-ibig. Ipinapakita nito ang husay ng mga manunulat sa paghabi ng mga kwento na patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa mga mambabasa. At ngayon, upang lubos niyo na maintindihan ang korido, ay mayroon akong ipapakita na mga halimbawa nito. Halimbawa, O Diyos, amang maalam, haring makapangyarihan, labit dila ko'y tulungan sa aking ipagsasaysay. Naipakita sa saknong na ito ang panalangin ng may akda upang humingi ng gabay sa kanyang katha. Para sa ikalawang katangian ng korido ay ang istruktura nito. Ito ay binubuo ng 4 na taludtod sa bawat saknong, at sa bawat taludtod ay binubuo ng 8 pantig. Makikita sa loob ng kahon ang isang saknong mula sa tula, at sa bawat taludtod nito ay binubuo ng 8 pantig. Bilangin natin: sa, pig, ha, ting, di, ma, i, sip ay binubuo ng 8 pantig. Sa ikalawang taludtod, ng puso, ngiya, at dibdib ay 8 pantig din. Sa ikatlong taludtod, ang hininga ay nagsikip. Muli, 8 pantig. At para sa huling taludtod, na, nga, pos, nat, di, umimik, na binubuo rin ng 8 pantig. Para sa ikatlong katangian ng korido, ito ay karaniwang tumatalakay sa mga paksang pakikipagsapalaran, pag-iibigan at pananampalataya. Narito ang mga halimbawa ng saknong.
Una, O Diyos amang maalam, Haring makapangyarihan, labit dila ko'y tulungan, sa aking ipagsasaysay. Sa saknong na ito, masasalamin ang malalim na pananampalataya ng may akda. Kasunod na halimbawa, manay sa marinig ito, sa boses na pananggano, gumapang ang abang tao, sa Granada na patungo. Makikita sa saknong na ito ang pakikipagsapalaran ni Don Juan dahil sinunod niya ang tinig na kanyang narinig, kahit walang katiyakan kung ito nga ay may katotohanan. Huling halimbawang saknong, O kasikot aking sinta, poon kong Doña Maria, ngayon kaya'y nasan ka, tiniis mong nag-iisa. Ipinahahayag sa saknong na ito ang paksang pag-ibig, sapagkat dito isinalaysay ang kalungkutang nadarama ni Don Juan buhat nang siya ay iwanan ng kanyang minamahal na si Doña Maria. Pang-apat na katangian ng korido ay ang mga tauhan ay karaniwang nagmula sa dugong bughaw, gaya ng mga prinsipe at prinsesa. Narito ang mga halimbawa ng saknong na kakikitaan ng mga tauhan na kabilang sa dugong bughaw. Nang panahong unang-una, sa mundong nabubuhay pa, ang haring si Don Mendoza sa kahariang Valencia. Ikalawang saknong, na may anak siyang tunay, si Don Juan ang pangalan, mahinhit mabuting asal, masunurin sa magulang. Ipinakikilala sa saknong na ito na ang mga pangunahing tauhan na sina Don Juan at Haring Mendoza ay mula sa lahi ng dugong bughaw. Para sa ikalimang katangian ng korido ay patungkol sa mga pangyayaring nakapaloob dito. Ang mga pangyayari sa korido ay nagpapakita ng kababalaghan na hindi maaaring mangyari sa tunay na buhay. May mga tauhan din na nagtataglay ng mga kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng kababalaghan o mahika na hindi kayang gawin ng mga pangkaraniwang tao. Sa mga saknong sa Ibong Adarna, masasalamin ang isang kababalaghan gaya ng mahiwagang tinig na narinig ni Don Juan at gaya rin ng tinig ng ibon na nakapagpapagaling ng may sakit. Ang pangyayaring ito ay hindi nagaganap sa tunay na buhay. Para sa huling katangian ng korido ay patungkol sa himig o pagbigkas nito. Ang pagbigkas sa korido ay mabilis na tinatawag na allegro dahil maikli lamang ang mga taludtod nito. Ang mga halimbawa nito ay ang Ibong Adarna, Kabayong Tabla, ang Dama Ines, Prinsipe Florinio at pinagdaan ng buhay ng Prinsipe Don Juan sa Reino ng Valencia at ng Prinsesa Doña Maria sa kaharian ng Asturias. Muli ay balikan natin ang mga katangian ng korido. Para sa panimula, ang korido ay nagsisimula sa panalangin o pag-aalay. Para sa istruktura, ito ay binubuo ng 8 pantig sa bawat taludtod. Kaugnay ng paksa, ang paksa ng korido ay tungkol sa pakikipagsapalaran, pag-iibigan at pananampalataya. Para sa tauhan ng korido, ito ay kinabibilangan ng mga dugong bughaw gaya ng prinsipe o prinsesa. Para naman sa mga pangyayari na nakapaloob sa korido, ito ay kinabibilangan ng mga kababalaghan o mga pangyayaring hindi kapani-paniwala o hindi nangyayari sa mga tunay na buhay. At para sa himig at bigkas, ito ay binibigkas ng mabilis
o tinatawag ding Allegro. Ng At mga dahil Pilipino ngayon ay sa natapos mga na kwento ang ng aking kabayanihan pagtatalakay at tungkol sa pag-ibig. katangian ng Ipinapakita kurido ito at ang kanyang husay ng mga kahulugan, manunulat ay sa nais ko paghabi ng namang mga kwento subukan na ang patuloy inyong na nagbibigay kaalaman tungkol sa inspirasyon kurido at aral sa sa mga pamamagitan ng mambabasa. pagpapakita ko ng isang video ngayon, sapagkat upang pagkatapos lubos ng nyo video ito ay naintindihan mayroon ang akong mga ay katanungan. mayroon akong ipapakita na mga halimbawa nito. At ngayon na nalaman nyo na kung ano nga ba ang kurido at ang mga katangian nito, ay mayroon akong ipapakitang isang video na isa sa halimbawa ng kurido. Makinig at pakinggan ito ng mabuti sapagkat pagkatapos ng video ay mayroon akong mga katanungan na ibibigay. Sa isang gubat na madilim at mapanglaw sa may dakong labas ng Albania, malapit sa ilog Kos itong makamandag ang tubig, ay may isang lalaking nakagapos sa puno ng higera at kung titingnan ay kahabag-habag dahil sa sinapit nitong masamang kapalaran. Si Florante na ngayon ay puno ng hinagpis at bigati ay ginugunita ang mga alaala niya kay Laura. Mga masasakit na alaala, ang pagtataksil ni Laura, ang pagkasawi ng kanyang amang si Duque Briseo at ang kalunos-lunos na kalagayan ng bayan niyang mahal ang lalong nagpapahirap sa kanya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, may isang Moro na naglalakad sa gubat. Narinig niya ang isang kaawa-awang tinig at agad pinuntahan ang pinanggalingan nito. Sa pagdating ng Moro, agad na bumungad ang dalawang mababangis na leon na tila handa ng kainin ang kaawa-awang si Florante. Pinatay ng Moro ang mababangis na hayop na ito at pagkatapos ay kinalag ang taling nakagapos kay Florante. Hindi ito iniwan ng Moro, sa halip ay inalagaan niya ang kaawa-awang si Florante. Nang lumakas na si Florante ay isinalaysay nito sa Moro ang kanyang buhay mula sa kanyang pagkabata. Isinalaysay niya kung paano siya muntik nang madagit ng isang buwitre. Mabuti na lamang ay agad siyang nailigtas ng kanyang pinsan na nagngangalang Menalipo na taga Epiro. Kung paano kinuha ng isang arkon ang upidong diamante mula sa kanyang dibdib. Isinalaysay din ni Florante kung paano siya ipinadala ng kanyang ama na si Duque Briseo sa Atenas upang mag-aral sa ilalim ng kanyang guro na si Antinor. Kung paano siya iniligtas ni Menandro mula sa mga taga ng kaaway niyang si Adolfo noong sila ay nagtatanghal sa isang dula. Kung paano niya nakuha ang isang liham na nagsasaad ng pagkamatay ng kanyang ina na si Prinsesa Floresca. Isinalaysay din niya kung paano siya nagbalik sa Albania kasama si Menandro, ang matalik niyang kaibigan, ang pagpaslang niya kay General Osmalik, ang tagumpay niya sa 17 kaharian at ang pagtalo niya sa hukbong Turko ni Miramolin na lumusob sa Albania. Tinapos niya ang pagsasalaysay sa pagkuha ni Adolfo sa trono ng Albania at ang pag-agaw sa kanyang minamahal na si Laura hanggang sapitin niya ang masamang kalagayan sa gubat. Nagpakilala ang Moro bilang si Aladin, isang kaaway na mahigpit ng relihiyon at bayang kinabibilangan ni Florante. Katulad ng malagim na sinapit ni Florante ay inagaw din ng kanyang ama na si Aliadab ang pinakamamahal niyang si Flerida, kaya nilisan niya ang kanilang kaharian. Sa hindi kalayuan sa kagubatan ay may narinig si Florante at Aladin na tila pamilyar na boses. Agad nilang tinungo ito upang malaman ang pinanggagalingan ng tinig. Sa hindi inaasahan ay nakita nila sina Laura at Flerida. Tila walang kalagyan ang kanilang kaligayahan dahil muli nilang namasdan ang kanilang minamahal. Isinaad ni Laura ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kaharian at ang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa kasamaan ni Adolfo. Samantalang si Flerida ay umalis naman ng Persya
upang hanapin ang pinakamamahal niyang si Aladdin. Sa kanilang paglalakbay ay nakita ni Florida si Laura na tila balak gahasain ni Adolfo. Iniligtas ni Florida si Laura gamit ang pana at palaso. Sa ganoon ay nabatid ni na Florante at Aladdin na ang kani-kanilang mga katipan ay pawang tapat sa kanila. Sina Florante at Laura ay matagumpay na naghari sa Albania at sina Aladdin at Florida pagkatapos na maging binyagan at pagkamatay ni Sultan Ali Adab ay naghari sa Persya. Pakisagutan na lamang ang mga katanungan at isulat ito sa isang kalahating papel. Hanggang dito na lang, ito ang inyong naging guro, Welvie May Abilion, nagsasabing paalam. Naway mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayong umaga. Magandang araw sa inyong lahat at paalam. Maraming salamat.